Atong sundan, mga kaigsunan, ang atong friendly dialogue between Seventh-day Adventists and Roman Catholic Church. Ato palapakan Ginoo, may son. Unahon ako, din sa habit sa Seventh-day Adventist, pinagit ang toast coins. Akong unahon karon sa pagtawag ang ilang paano number? Brother June de la Peña. May nabayo ang buntag na leksyonan sa ako sa mga kaubanan diri sa panel sa Trimedia o gyapon sa panel sa mga city. So, mani ang first time dialogue na himo sa tagong o adoy manikamutan nga mahimo ni siya kanang pispo nga o kabildo itungod sa balaan na sulatan. Okay, maigsoon na ato namang nahibalaan kung sa ang mamatuan. Sa among bahin, sa among bundok, nga adunay pangalan nga Seventh-day Adventist. Okay. So, nga adunay may ingalan ang pulong ng Seventh-day Adventist. Tugod kay gikan sa pulong ng Seventh-day nga nagpahulay sa adlaw nga Sabado nga mao ang ikapitong adlaw sa semana. Dayon ang Adventist di ka nakuha na sa word nga Advent nga naghulugan o waiting for the second coming of Christ. Mao nga ang tanan na nagapaabot ni Kristo tawgon siya og Adventist o Adventista. O niya kung nagpahulay siya sa Sabado tawgon siya Seventh-day Adventist. Mao na siya ang informasyon sa publiko o nga nakuha o nabugna ang ngalan nga Seventh-day Adventist. Now, usa sa mga ilhanan now tungkol kay kung di mo tanawag sa balang kasulatan sa Biblia. Kung pasahon mo diha sa Matthew 16 versikulo 18, walay dimension diha na pangalan na gitungkol ni Kristo. Atong pariha na so diha ikaw ikaw mo si Pedro o si Papa ni batok nagtungkuron ko ang akong iglesia o ang gahom sa kamatayon dili makabuntog niya. Mao na giningan bersikulo giilugan sa nagkanilain nga mga bundok. No? Sagun sa pagduga ang ubarog, dili malimtan ang Matthew 16:18 sa pag-prove na sila ang mo'y tinuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo o matuod nga iglesia. Apat tungod ka walay pangalan gibutan niya, niya tayo suong sa gitawag ng mga ilhanan kung mga timaan sa pag-ila nga kanang kundol nga tinuod magdili. Diba? So, adunay warning si San Pablo nga ang iglesia daw nga moangkon na siya may tinuod na iglesia adunay pasihanan. Kung sa pasihanan ang tanaw ang Efeso 5 versikulo 27. Dingon diri aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag na sa katahong nini nga walay buling o gunot o unsang sulusama nini nga nga aron mabalaan siya o dili masaway. Abot pasabot nga ang matuod na iglesia kung ikaw moangkon na tinuod na relihiyon, tinuod ng bundok atong paningkamutan nga ang atong mga doktrina o kinaiya dili unta ni masaway. Mao na giingos bilang kasulatan ng igsoon. Now, ang Biblia naghatag nato og impormasyon kung saan pag-ilaan ang tinuod nga iglesia. Sumala pa sa Panaraya 14 versikulo 12, ingon ito, nga mauni ang katauhan sa Dios ang mga tao nga naglahutay sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Ang kundi masabot nga adunay ilhanan kung timaan nga kanang putulkat tinuod na kung iyang itudlo o ipatuman sa mga tao o iwali nga adunay balaod nga tumanon. Nga naman tungod kay kining balaod nga tumanon igsoon, ilhanan siya nga kanang putulkat tinuod na kung nagtuman na o balaod. Ikaduhang punto mo, nga usang balaod na po, Deuteronomio 4 versikulo 13. Niingon ang bersikulo nga Moises kadtong nasulat nga napulog kasugo sa dulo nga papag na bato ipatuman ni sa tao. Sa kasato pa kung ang imong pundok karon o ang pundok na tinuod naghatag o nagpamatuod nga adunay sundon nga sugo. Unsang sugoa napulog kasugo o naapay mga sugo diha nga tumanon bisan pa kun wala ma sa napulog kasugo na sulat. Okay. Now, ato na hibala nga gumaa gani magtukod napod tinugod o niya kung ang tao o pinsa may nagtukod si Kristo ang nagtukod karon unsa may kinaiya ni Kristo kung siya may nagtukod si Kristo usa ka Hudiyo o unsa may kinaiya ni Kristo magaigsunan kung sumala pa sa tumabasa ingon diha nga matag adlaw Sabado si Kristo muadtog simbahan sumala sa iyang nabatasan
Nga sa ito pa, kung ang nagtukod igsoon mo atok sa Sabado, kada Sabado, watog simbahan, imposible po nga ang iyang tinutod, di mo matog simbahan, matag-adlaw sa Sabado. Nga naman, kung sa versikulo 26, ningon ito, nga bisan kinsa ang mualagad nako, sundalan ko ninyo. Asa ko mo ato sa ang alagad. Karon kung ingon ta nga tinuod ta nga pundo atong tan-awon unsa may batasan sa nagtuod kinsa man siya o unsa may sundo nato sa mga pamahayag nga dapat natong tumanon mga kaigsuonan. Okay. So, dili sunod na kabutagon itagaan na mo informasyon sa pag-ila sa tinuod na pundo nga adunay doktrina nga ipatuman ang napulo ka mga sugo ng kaigsuonan. Karon sumalapas na Lucas o Isaias magibasa matag Sabado matag simbahan o usap ang libro sa kanilang tinutod dito pwede matag na simbahan o laing adlaw kundi matag adlaw na kung Sabado mao na ang libro tan-awon ang mga kasulatan gikan sa Genesis hangtod sa Galilea nagtudlo diha nga ang adlaw sa Sabado mo'y timaan sa katawhan sa Dios ug bisan pagani ang pagsimba sa paulangit ug yuta girekomenda ug gitagna na ni Propeta Isaias nga kana adlaw sa Sabado ang tanang paluwas ang pagsimba igsoon adlaw ng Sabado. Isaiah 66, 22, 23. So, doon ito din mo ako nigibahin mag-igsunan. So, ako ihatag ang para ni Brother Daryl alang sa pagduwas sa 20 minutos. Live kay record lang para sa ato ang YouTube. Uy no, mayo na buntag sa tanan. Mayo buntag. May butag. Murag hinay man. Mayo buntag. Adunay usa ka palutihon nga nagkanayon. Dong putis is easy Deuteronom, quincy is easy veritas. Sa tipikalos ito verdad, to palabras is verdad. Walay pangatarungan nga mulungtad kung kini, dili magsukat sa kamatuoran. Bueno, ang among trabaho ron mga higala, mga viewers sa Facebook, mga followers, actually kini nga layo sa katarungan, dugay-dugay na rin ang CPH. Kaya nagpasalamat ko nga nakatulog-tulogin mo din sa atong video. Now, ang atong hihimo ron mga higala, usa ka cooperative study. Now, ang topic, Iglesia for Iglesia. Ang among trabaho ron, ang pagsulti lagi ninyo sa tinuod. Kung sa iyong trabaho, kung sa iyong trabaho, Diyos, ang pagsulti sa tinuod. Kung sa isulti, huwag ilabot ang pagkakining urasa sa katungtagon. Sa Kayas 8:16, nagingon ang usa ka propeta, ang inyong isulti ang matuon nga na sa iyong isigkata. Kung sa isulti, kung sa isulti, sumala sa mabasa, ang tinuod, ang tinuod. Now, munang likod may kupabarog sa tinuod. Nga naman, basta doon ay tinuod, doon na magpipaka. Doon ay magpamatuod, doon na po'y magsupak-supak. O na nga, magpamatuod, may nga ang Seventh-day Adventist, magiging tinuod. Amin ba? Ani man amin ng atong mga bisita ko. Amin ko, no? Masalamat tayo ng Kristo. Mamalakpak ang tatanan, di mo action man. Kapag-kapag, pili tayo mga suko ini. Comparative man eh. Ang among i-presentar karon, hindi pong analyze diha. Pagkahumana mo present, ang among mga pinalanggan mga CFD, sila na po present. Ato lagi hapong pamalandungan, kung asa gihawang sa Biblia, tinaw din eh. Inaya ay para mag-alanganin ng uban. Mao niya itong trabaho. Now, ang Mateo 16:18, mauni ang pundasyon sa tanan ng mga sikta, tanan ng relihiyon na narehistro sa Secretaries and Exchange Commission. Dinhi sila manukan. Dinhi manukan. Iloganay ining teksto ha, paghuman, di kayo yun, dipati. No, ato na kong basahon. Pagpakitabang ko ninyo mga kaubanan ako, yung grupo sa 3 media. Mateo 16:18. Atong basahon mo na muhamyang itugdo na ko itig basa. Okay. Atong basahon. Kung unsa yun, ang mabasa sa Mateo 16:18. Okay, atong ipabasa.
Matius 18, nagkariyan din. Og sultian ikaw os Pedro, og sa ibabaw ni bato, pagtukuron ko ang akong iglesia, og ang gahom sa kamatayon, dili kayo magkabuntog niya. Laliman ka aron pagkasultihan. Pedro, sultihan ta ka. Ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Wa mingon si Kristo. Ay, Pedro, Isang oras biyahe. ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong mga. Kay kung mga, plural. Daghang. Tinood nila. Tinood ba? Sa English, ingon siya, Peter, upon this rock, I will build my church. Wala siya ingon, Peter, upon this rock, I will build my churches. Tinood nila. Wala siya mingon churches. Mingon siya, Peter, upon this rock, I will build my church. Singular. Sa ato pa, sa 20 227 ka mga sikta o relihiyon na narehistro sa Secretary of Exchange Commission o sa right tinuod. Ano ba? Babay. O sa right tinuod? Iyon siya. Tukuron ko ang akong iglesia. Naay pangalan? Namay pangalan. Wow! Ang hitas Griego. Nausapan ng trabaho. Kay sa New Testament. Patay ha? Sa New Testament, ang original nga pinulungan nga ginagamit sa panahon sa unang mga Kristohano, ilang ginagyon ni Ginoong Hesus is Greek o ginagamit sa mga Hudyo. Ingon mga igala din Hindi siya mga igala Greek Interlinear New Testament. Okay? Atong subayon ni igala kay mo man ang atong na pasukaranan o kini sa bagong tugon din hinanakikotlo ang mga transmisyon. Kay dunay mga translation, base dunay translation ba kapang lupan na dili konektado sa original na Griego, di na po na pwede. Ha? Di na pwede. Kuan na kung kay na po sa ni Alfred sa iyan. Okay? Okay. Dire lang. Okay. Tara. Insay nagsuot ini. The Interlinear Greek English New Testament. Kisa si Alfred Marshall. Atong patugan ng Matthew 16:18 yung kapko. Atong basaw sa mga Diyo ang Griego. Kay mauni ang pinakauna mga higala na original sa bagong tugon is Greek. Ano ko ba? Mga translation ng anak. Kung doon ay mabasa nila nga na-claim na sila mo itinuod ay mabasa. Okay na basta muhaon sa original. Pero di muhaon ron. O naikiingon. Di na pwede. Mateo 16:18. Naadi sa likod. Kinagpilit. Dala rin. Ay ko ako po sa lang kapapil. Nagpilit. Ato, okay. Dala. Ingon siya. Mateo 16:18. Taoran na ito kagipara. Kago disoy ligo o diso Petros kay ibitaw dito Petra oy gudong ninyo moten iglesia kon atong subayon tre dili iglesia sa mabasa iglesia singular gihapon may galat wala na gihapoy pangalan karo nga mo mikliman nga ang Seventh Day Adventist tinuod tungod kay ang nagtutor si Kristo kay say nagtutor sa usa ka iglesia ang nagtukod si Kristo. Si Kristo. Kining Kristo nga magtutukod, wa naghatag og pangalan dinhi. Wa gyud. Kanya anong tumutumuan man. Walay Seventh Day Adventist dinhi. Nawala. Diri nga sa mo na mga katubag. Nay nabasa? Wala. Sa Griego, why nabasa? Kung doon ay ubang sikta o relihiyon na maingon na, pilan lang, 5 minutos. Kung doon ay ubang ninyo niya, amo mo'y tinuod, mabasa sa Mateo 18. Atong subayon sa Griego, kung sa Mateo 18, kung mabasa ka diha, ang imong ipasakuban. Kung wala gani, ang imong gigamit na translation, butlong. Butlong. Kung mugamit kang translation, na di haon sa original, butlog na. Big
Salamat sa 5 minutes mo na bilo. Mauna nga, ang gihatag ni Jesus sa iglesia, attitude, karakteristik. Maayong balita, Biblia patabang kong mga tubanan. 18 sa pamangta, di ba? Mateo 18. Atong yarangkada sa 19. Mateo 18. Atong ambakan ang 19 kay naman ka sa 18. Parang maklaro ko niya, kamong mga audience, magtigo mong daghang pangutana ninyo kay, Okay, ato sa ipapasa. Mateo 16:19, ihatag ko kanimo ang mga yawo sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi syuta, idili usab dito sa langit, o ang imong idugot dinhi syuta, idugot usab dito sa langit. Karting nindota, oy. Karting yung nindota. Ang iglesia, nagitungkod ni Jesus, dili ang pangalan makoy ilhana. Pangalan? Pangalan ba? Dili. Ang sa ihatag ni Kristo, ingon siya, atong ihatag din Yahweh. Yahweh. May napin mo Yahweh? Ayun siya, ang imong idili sa yuta, idili sa langit. Ang imong itugot sa yuta, itugot sa langit. Ang matuon niya iglesia, dunay ipangdili. Hashtag klarohan. O sa siya? Dunay idili. Pero wala gani idili ang imong ipasakupan karon. Dili na maoy tinuod. 2 minutos. Doon ang pagidili nga gamay na pud kaayo, di gihapon na maoy tinuod. Ang tanan na idili gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament, dunay gidili gani maunay ilhanag sa batong iglesia. Usa na usab sa batong tugon ang pamatasan sa magtutukod nga mao si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus, Lucas 4:16. Sumala siyang batasan. Kada adlaw sa naa siya sa simbahan. Muna ng Seventh-day Adventist, maayog yung pagkahapon, maayog kayong magkamit, magkaangkon yung mika, ang Seventh-day Adventist, maugihaw sa itukod ni Kristo na iglesia. Una na atong pasalamatan ang tanan nga di akaron aron makadung sa mga presentation. O niya kay ang nabili na ko na minuto adunay 1 minute. Mo nang regala nga gikan yun sa original ang karaang tugod palanggaan ang doctrine sa Seventh-day Adventist na exist na hangtod karon nga panahon sa ato ang presidente. Muna may gala nga, ang Seventh-day Adventist, mao ni siya ang iglesia nga nagsunod yun sa kabalaturan sa Ginoo o nagsunod sa iyang mga doktrina. Tungod kay kini nga iglesia, sa daang tugod palandaan, itawag na iglesia ang tugod, itawag siya kahal sa daang tugod sa Old Testament, sa Hebrew, kahal, tana. Itawag ang iglesia sa kalingawan sa higala, pagkapos bagong tugod, ibalik ko na lang ni Ginoo. Okay, may gala. So, no more time naman siguro. 29 seconds. Muna may gala ang atong imoon karon, hindi ko sa kadayilugo, o sa ni kaminsahin na to, na mapamalandungan na to. Kaya ang iglesia na itugod ni Kristos. Number 1, iyang ipakita mga karakter sa iglesia. O kanang karakter sa iglesia, mo ay karakter sa magtutukod, mga higala, mga kaigsunan. Una na nagalawon ko, na kamo niya. Okay, salamat. Salamat kayo sa panel sa mga eksona to sa Seventh-day Adventist. Atong ihatag karon ang 20 minutos sa panel sa atong mga eksona sa Roman Catholic Church. So, daghang salamat Mr. Facilitator o sa atong timekeeper. Sa duha ka mga amigo nato nga sa balista nga nang babaro sa ilang simbahan. Sa tanan ng mga Seventh-day Adventist o sa tanan mga Katoliko, malaing tinuhan, alam mong kinasingkasing ang pagtimbayan kaninyo, mayong buntag ka natong tanan. Kini nga dialogo, doon na lamay gitawag one and single idea. Kung asa ba sa duha ang tinuod ng itugod ni Kristo, ang Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist Church.
I hope nga sa atong pagtuo nga mauli, madala nato ang nagbuntaog nga kamatuoran kung kinsa sa duha ang tinuod ag itukod ni Kristo. Ako unang basahon ang mismong basahon sa Seventh Adventist Church. Ang Ministry Magazine, Volume 1, numero 12, Disyembre 1928, pahina 29. Paminawan ninyo kung unsa kay pamatuod sa Seventh Adventist Church sa tinuod nga gitukod ni Kristo. Unsa may giingon dinhi? The Apostolic Christian Ancient Catholic, open and close parenthesis, Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine in AD 321. Amen. And she became the Roman Catholic State Imperial Church. Palakpakan na ito, Ginoo. Mismo ang akong kaakbang di pamatuod ng gitukod ni Kristo o sa iyang mga apostoles, she became the Roman Catholic Church. Mao nang wala na'y paglaom ng Seventh Adventist mahimong tinukod ni Kristo nga naman gipamatudlan sa ilang basahon nga ang gitukod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Mao nang nagtukod na lang sa ilang gudway kay wa naman sa puruhan kang gitukod ni Kristo nahimo namang Roman Catholic Church. Bisan asa ka Espidno, bisan moabot pa sa Pluto, di gyud ka pruibang Seventh Adventist, mao ilan na lang. Timailhan, nagtuman-tuman ko sila. Uy, kung ang basihan ng pagtuman, way laing tinuod, kundi ang Judaismo nga relihiyon, kasi silang isuko. Naghatag sa palasyo sa argumento, na kuno si Kristo misulod sa sinaguga, batasan ni Kristo, mao kuno ang batasan po na sumusunod ni Kristo, that is absolute and true. Kay kung mao ka na, nga naman nga si Bacalares niadto man sa Israel, wa man mo sulod sa sinagoga sa mga Hudiyo. Nga nung niadto man sa apartment. Kung mao nay argumento, usa ka na kahagog ka ug huyang nga argumento, kay patuon nato nga gitukod ta ni Kristo kay misunod ta sa batasan ni Kristo. Unsay prueba? Dinhi sa Lucas kapitulo, basahon nato. Nawag yun magkatunong sa argumento kining ato papinanggan. San Lucas kapitulo 2:41. Excuse me, Brother Paul, stop sa nato kadit. Kada brother ay reklamo ang one, ikasay? Objection lang, Mr. Facilitator. Klaro man kayo atong isabutan ka kaniya. Stand by our topic. Ang imong reliyon mo, imong pamatud-an. Yes. Dili ang Seventh Adventist may kamito nimo. And that is the rebuttal speech, Mr. Facilitator. Kung dili nato na siya mapugnan, walay kalahitan sa rebuttal o sa affirmative stand. Okay. So I beg to object, Mr. Facilitator. May comment, sir? Okay. So maobitaw, nagigamit na ako ng inyong basahon na ang gitukod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Dili ba na pagpruiba na ang akong iglesia gibarugang tinukod ni Kristo kay bisan ganing inyong basahon nagpruiba man niana? Oh, ako nang gidawat. Okay, thank you. Nakomit ang introduction na akong ipasiunhan nga Brother Paul Almia, with due respect, Paul Alima, I'm talking the facilitator, not you. Yes. Lead the facilitator, not you are not authorized policeman. I'm raising my objection to the facilitator, not you, Mr. Paul Alima. Di ba nga ano, monitor sa ako? Okay, Iyan for a naman, while. okay. For a while. Basta ito na to. Dahil lang Brother Paul, nakastop pa itong time. Nag-raise of points ang Seventh Adventist nga it seems sa rebuttal sa speech nga stand. Mautana ko ni Brother Paul. Brother Paul, you will accept sa iyang stand? Yes. Okay, so- okay ang akong pagbarog din nga ipruiban ako ng gitugod ni Kristo ang Roman Catholic Church. Nga sa akong intro, ako nagigamit ang inyong basahon mismo.
nga nag-ingon din the apostolic Stop sa nato ang explanation. Gusto lang ko makaibalusa kung dito, accept man nimo nga dili ribatan sa imo para dili to ribatan. Stand na to sa Kung may imo. gusto nila nga akong pagbabarugon ng Roman Catholic Church, kung yan ang debatan, okay na para sa ako. Okay. I-grant na ito ang ilang Okay, nga lang standby sa atin, nakakuha na itong time. Dili ba, padool rin kaya ang atong mic ko sa lakapong. Number 9 mic, 9 mic. Una na. Atas. Siguro si Mr. Rabulo wala ma-enhance when oriented. Hindi siya well-oriented. In this part of debate, do not drop names here. Argumento po tayo, Mr. Paul Lima. Nagamit kang Chris Bacalaris. Huwag kang ma-oriented sa seat of debate. This debate is a Lincoln type of debate. Do not drop names here. This is an intellectual debate based on argument and argument. Di ka mag-drop of names, hindi kayo mabalos ni mapokus mo. Okay. Alakin nyo. Stop. Nakuha na ako ang point, nakuha na ako ang part. Ako desisyon, Brother Paul, I respect your idea. Ganina naman ito nag-istrihan, so let's move. Ang request sa Seventh Adventist, ganito na natin mag-grab of names to prove. I hope, ingala po na may tabo sa inyo, so unya ha? Because, kiningan mo. Brother Paul, kaya kayo overrule. Let's go sa atong pagbabarot. Wala. Paano ko sa mic? For fairness, dili ta makamove kung ato ning balusa, no? Dito ta sa pagbahayag. So, nag-request atong kaigsunan nga dili mag-drop of names. May I overrule? Let's go, Brother Paul. Ang atong oras nga nakabilin is you have 16 minutes and 30 seconds. Let's go. Ang tinuod na simbahan nga gitukod ni Kristo, doon ay ecclesiological development. Maila nato ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay dito kini nagsumikat sa Jerusalem o buot sa Ginoo nga ikaylap kini sa tibuok nga kalibutan. Sa ato pa ang Ginoo nagtukod og sa lamang kasimbahan nga kini mahimong universal o makailapon. Tungod niini, ang Ginoo mismo mibarog tupad sa iyang apostol. Buhat Kapitulo 23, versikulo 11, ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga magpamatuod kausap kanako dito sa Roma. Maunang ang simbahan doon ay gitawag the roadmap of the true church founded by Christ ng tinuod kay iglesyang gitukod ni Kristo gikan sa Jerusalem o kiniilugway sa Roma. Takdo pa kini sa kasaysayan sa Iglesia Katolika. Perting takdoa. Nanong gusto man sa Ginoo nga ipaabot kini sa Roma. Tubag, Roma Kapitulo 1, versikulo 6, hangtod sa 8, kamong mga taga-Roma, gipili kamo katawhan sa Dios, gipangga kamo sa Ginoo, o gitawag kamo sa pagkabalaan. Versikulo 8, o diha kaninyo, reperani sa Roma, ang pagtuo mo kaila sa tibuok kalibutan. Epestes himon in katanggilitay in holo to kosmo, na ang pulong nga katahulos. Sa ato pang kabubuton sa Ginoo ang simbahan mahimong Katolika, unsay gamiton ang Roma nganoman during the time ang Roma ang iyang scope is universal. Mao nang sakto ang giingon sa Maresa Iglesia Adventista. Namiingon sila, the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ. Naon sa daw? Established by Christ, she became the Roman Catholic State Church. Palakpakan na Panginoon. Dili na kayo mabangbang kining maong nagpuntaog kagamaturan ng gitukod ni Kristo na himong Roman Catholic Church. Pananglitan, si Brad Stalwart, anak man ni Alfredo Ngoho Sr. Si Stalwart na anak
ni Alfredo Goho Sr. nahimong Katoliko. Ang pangutana sa dihang nahimong Katoliko si Stalwart, di na ba siya anak ni Alfredo Goho Sr.? Anak siya one and the same. Mao nga gitukod ni Kristo, giproibahan sa roadmap of the church nga mao kini ang simbahan nga gi-extend ngadto sa Roma. Doon na po gitawag quantitative development of the church. Kung gusto nimo matrace back ang simbahang itukod ni Kristo, Unang Korinto Kapitulo 12, versikulo 28, ang mga apostoles, mao ng membro sa iglesia sa Ginoo. Lucas Kapitulo 1, nagpili na sa Ginoo og laing 72. Sa pagka-Pentecost, buhat 1:14, 13 hangtod sa 15, nagtigom ang 120. Pag-abot sa Pentecost, buhat Kapitulo 2, 41-42, nahidugang na po ang 3,000. Buhat 5:5, nahidugang na po ang 5,000. Buhat 2:47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang tinuod na iglesia, gidugangan ni Kristo o mga membro kada adlaw. Mao kay San Juan, sa Juan Kapitulo 7, versikulo 9, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naway makaihap, gikan sa lang kanasuran, katawhan o kinalungan. Siya ro gikan sa first century. Kada adlaw gidugang membro. So ang tinuod nga iglesia, niining tuig 2025, usa na kadako nga bundok. Kung may laing pinakadakong bundok ng iglesia, ang Iglesia Katolika. So base sa akong i-prove, ang Katoliko ang adunay realidad, adunay reality ang iyang mga argumento. Kung sumala sa ilang basahon, balikon ko, the Apostolic Christian Catholic Church established by Christ became the Roman Catholic State Church. Palakpakan natin nila. Kung atong ipadayon, atong kauban ang nahibilin ko minutos. Salamat kayo, Brad Paul, ug sa akong mga former comrades, Brother Gary, Edwin, sa imong facilitate nini sa mga kauban ako nga debater sa Seventh Adventist, salamat kayo. O sa amuang nasyonal, salamat kayo sa pagtugot. O sa mga kaubanan na sa akong mga followers nila, sila bro Jim Australia, shout out din nila. Okay mga kaigsunan, gisgutan sa atong kauban nga ang simbahan Katoliko gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Onya, si Brad Daryl kanina, nag-isgot po og Mateo 16:18. Ang Mateo 16:18, dunay Pedro diha nga giappoint sa atong Ginoong Jesucristo. O kinahanglan ato ning subayon kung kinsa ning Pedro nga giappoint sa atong Ginoong Jesucristo. Wala nga ang simbahang Katoliko dunay gibidlan ni Kristo sa iyang pagtukod niya. Gani, ang Biblia nagsulti sa gitawag o Biblia nga gitawag o The Message Bible, 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Remember, matupad Apostle Paul, remember our history, my friends. So kinahanglan nato nga tan-awon ang kasaysayan ni ining maong simbahan. Ang Biblia nagtugan sa Apostol Pablo nga hinumdumin ninyo ang kasaysayan. Ang Ginoo nga nagtukod ni ining Roman Catholic na simbahan, nagpagkatao sa atong panahon, sa ilang panahon, nagpagkatao o miabil siya sa listas kasaysayan sa kalibutan. Kung ano tag kasaysayan mga kaigsunan, mao kini ang dako na ebidensya na dili malangkat sa atong mga igsuon ng mga Protestante. Una natong tanawon mga kaigsunan kining gitawag og Young Student Learning Library.
ang ato ang panahon karon 20 minutes ang pag-construct sa ato ang iglesia, ato ang simbahan. So atong tanawan mga kaigsunan ang ingon sa maong kasaysayan. Ingon sa maong kasaysayan, Young Student Learning Library sa iyang page nga 2,293. Matod pa. Roman Catholic Church, mo na ito ipapatunan karon. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the one same religion, Christianity. There were no separate sect or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Palakpakan natin. Sulod sa nilibog ka mga katuigan, ang tanan day mga Kristiyanos, naisakop siya sa simbahang Katoliko. O kining simbahan na, dunay gibilin na Pangulo. Sumala sa kasaysayan. Roman Catholic. This religion was founded by Jesus Christ. The Apostle Peter moved to Rome about AD 60 and became the first bishop there. From the time of Peter until today, there has been an almost unbroken line of bishop in Rome who has been called Pope. Perting minuta mga kaigsunan. Palakpakan na itong Ginoo. So ang simbahan nga gitugod ni Kristo, gipinlan niya Pangulo nga gitawag og Pope. Leader sa atong simbahan. Sa Scholars Encyclopedia, atong tanaw. Matod pa ni Apostol Paul, my friend, remember our history. Nganong ato maning kalimtan ang kasaysayan? Ha? Nganong kalimtan man ato ning kasaysayan? Who in verse 8? Read the history book and see. Sumala pa sa mga history book mga kaigsunan, the church was established by Jesus Christ as a visible, independent, as well as supernatural society. Christ gave the power of teaching, sanctifying, and ruling not to the community, but to the apostles, and their successor, the bishop of the church. Kung ang simbahan nga imong gipasakopan, walay obispo, dili na mao ang simbahan nga gipanagyahan sa atong Ginoong Jesucristo. Buhat Kapitulo 20, versikulo 28, Biblia sa mga Protestante. King James Version, atong tanaw. Unsay gingon mga kaigsunan sa buhat sa mga apostoles. Kini wa na atong Ginoong Jesucristo dinhi. Matod pa sa buhat sa mga apostoles. Kapitulo 20, versikulo 28. Atong tanaw. Ingon siya dinhi. Take care therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Spirit has made you overseer, bishop, presbyter. Unya sa gingon, to feed the church of God, which He has purchased with His own blood. Ang simbahan nga gipakamatyan, giulaan sa atong Ginoo sa iyang dugo, gibutangan og mga obispo. Gibutangan og mga obispo. Gani, sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 1, si Kristo, Pangulong Pare. Imposible po na si Kristo, Pangulong Pare, ang iyang simbahan, way mga pare. Dito, Kapitulo 1, versikulo 5. Atong tanaw. Ingon ang Tito, Kapitulo 1, versikulo 5, nagibilin ko ikaw sa Krita, aron butangan mo og tagsa-tagsa ka mga pare ang mga syudad. So kang imong simbahan, wala nakalinya nga mga pare, questionable siya mga kaigsunan. Pinalaya Kapitulo 5, Kapitulo 1, versikulo 5 ngadto 6. Matod pa ni Apostol Juan, gihimo kita niyang gingharian sa mga pare aron pag-alagad
sa atong Dios. So ang atong simbahan gibutang sa Apostol Pedro isip mao'y puli kaniya kay ang atong Ginoong Jesucristo misaka naman sa langit, kinahanglan ang maong simbahan butangan ug magpalantay. Usa si Apostol Pedro puli sa atong Ginoo nga magpalantay sa maong simbahan. O niya pagkutana si Pedro ba? Pare si Pedro. Si Pedro ba nakaadto sa Roma? Nakaadto si Pedro sa Roma. Ono Pedro kapitulo 5 bersikulo 1 matod pa ni Apostol Pedro. Ako nagahangyo kamo kaninyo nga mga pare ingon nga ako pare usab sa Dios. Matod pa ni Apostol Pedro pare siya. So kining simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo dunay mga obispo gibutang sa iglesia. O kining simbahana sumala pa sa kasaysayan nga atong ipagbasa. Si San Pedro ang unang gibutang nga leader sa mga iglesia o ang mga obispo sa atong panahon ang nakasumpay niini. Dili ba siya mga kaigsunan ang gitawag og nagsimba mag Sabado o wala? Kay kung moingon tag tinuod ang nabatasan Lucas 4:16 nagsimbag Sabado. Daghan kayo mga sikta karon nga nagsimbag Sabado kinsa kay tinuod ana nila. Di ba? Naapay mga sikta karon nga nagsimbag Sabado nagtuman gid sila sa kabubuton sa Biblia sa adlaw Sabado. Na Face of the Trumpets, na Yom Kippur, tuman nila na. They are Sabbath keeper. Ang pangutan natin sa tinuod. Muklit na pinaagi nini. Actually, ang mga Katoliko, ang marka nini, sumala pa sa mao nga basahon. Ang marka sa atong simbahan, itawag siya usa. Huh? Okay? Dagan kay salamat. O mayong buntag na kami. Okay, palakpak tabi mga kaigsunan para sa ato ang lindot kayo mga diskusyon mga kaigsunan. No? Stand sa Seventh-day Adventist, stand sa Roman Catholic Church. Pinhawas na tagamay, kaya medyo nag-atensyon. Ginaalulong sa tindahan sa mga dito, kaya mga nang ambasador. Nanainom sa mga tubig, kaupan, tubig, para mahimong okay ang tanan-tanan, no? Okay? So, patas katunga, mga kiksunan sa ito ang friendly dialogue karon. Usunod, tagaan ako 15 minutes para sa ribatal. Pasabot na ito sa ribatal, ha? So, katong gi-explain sa Pingastan, halimbawa, maribat ang 15 na, 15. Oh, 15, yes. Halimbawa, ang moribat ang Seventh-day Adventist, ang Roman Catholic ang nagstand. So, buot pasabot. Iyahang itakel, isgutan niya. Gusto ninyo 50 10 lang ang ribatal? Ang sama sa inyo, 10 lang? 10 na nabutang dili. So, okay mo ba, 10? Tulo. O, 10 lang daw, kaya maranting pa yun na po. Kung dili ni matapos yun, pwede yun na ito magkaon. Okay. So, balik ko na ito, ha? Pwede na matandog ang ilahang, pwede na mo drop of names, pwede na mo tandog sa ilang mga write-ups, sa mga writings, sa ilang mga books. Pwede ko pwede ang names. Okay, dili mayo. Okay, sige. Pero yun na gwapo ka, di ba na pwede? Gwapo si Tris. Basta position. Okay, so, ready na? Okay, kung ready na, ang atong ribatal na 10 minutes, ihatag na itong mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist. Your time starts now. Okay, mga tubang ko sa itong mga hikalang makikunan ng mga guwapang, mga guwapang hindi nga puntagan. Doon na kasabihan, makikunan nga yan yami tungod ka lang sa kamaturan. Muli good me, makikunan na dalag hapon ang among kamaturan. Katawa na. Ang una tayo 15 minutes na ribatal. Excuse. Stop sa kanitang time. It's on. Mag-oras na nagsabot na wala tayong katiwala yan. Palakpak lang ta. Atong gihangyo ang
atong yang yung mga Roman Catholic o mga Seventh-day Adventist na kini nga debate dili ni siya kinansyaway. Ayaw dala inyong batasan Sorry. Today, Roman Catholics, ayaw nyo dala inyong batasan diri. Ospunan ko, I have the authority to stop this dialogue. Dili ko yung paboranan ko sila, kaya dili ko ganang bisan sa Bidan Business, ayaw gid mo paghimo ana. Mga pinarangga na kong Roman Catholic, ayaw mo yan nagsun, kaya nato diri. Actually, ano ito mo idea? Si Brother Stalwart ang naka-idea ang hinuo ni nga nga kanindot ang atong dialogue. So, ang tanan na position o so may tawag na ito na mahatag na ito ang Brother Stalwart. Therefore, paliw lang, ayaw mo pangangkyaw, ayaw mo pagkatawa, palakpakan lang na to. Or else, tapuson ko ng dialogue. Okay? So, I really love this dialogue. Wala ko lang buot sa inyo, wala ko pabor po sa inyo mga Seventh-day Adventists. Dili na ito ng buhaton. Padayon ta as professionals, padayon Brother Dritz, ang oras di mo, doon na kay 9 minutes and 45 seconds. Thank you. Thank you so much, Mr. Facilitator. Dali ko magsugod magsunod sa pagrimat sa akong higala. Nga bago magin niyang gibuyan siyang bakisunan. Medyo basa-basa kagin niyang bakison na nagpamatuod siya Okay lang, don't be excited, okay. Nagpamatuod. Bro, dili na ito mo gamit o kanang as sa atong isabutan diri. Ako Kanang, anything nga maka-offend sa imong gatbang atong nikayan. Walay offense basta ang gigamit nila, bisag kung siya ka word ang gamiton nila basta sa ilang gidiscuss sa staff. Pero hangyo na po, anything nga maka-offense ngadto sa imong gatbang, ato ra likayan. Nakastop ako kayo. Yes, nakastop. I need to, Sige, thank you. I'm stand to be corrected, Mr. Facilitator. Ako kaya yung President Facilitator ng sama. Ang punto man ako makisyon na mga magpapaligid ito ako. Buot pasapot ako nagsunan. Na yan i-claim na ang succession sa pagkamatod ng Iglesia, gikan ko ng Pedro. Kana siya na claims makaisunan, that is hypothetical claims. Nga na makaisunan, ang ilang ranggo sa ilang Santo Papa, sumala sa referensya makaisunan. Sa church history, kitawag na siya Pontifex Maximus. Ang ilang Santo Papa, o sa may gitawag ng Pontifex Maximus, mga higala makaisunan. Supremo, kana siya nga ranggo makaisunan pasapat ka Santo Papa, gikan ka na siya sa pagano. Dili ka na gikan sa Christians raised by the apostles, mga kaisunan. Subang karutan na ni siya na claims. Tungod kay ang pagkasanto Papa, mga kaisunan, ang kanang Pontifex Maximus, sumala pa sa itong referensya, kung gusto nila ipapasa, gikan ka na siya sa mapinggan na mga concept Pontifex Maximus. O ka na siya na claims, wala ka na siya ni claims si San Pedro. Tungod kay ang early Christians, mga higala, mga kaisunan, gitawag ka na siya servant leader, dili supreme leader. Mula doon ang mahaong ang ilang Santo Papa, mga kaisunan, as Pontifex Maximus, sumala sa early Christians na concept sa mga leader sa Iglesia. Ikaduhang pag-refute nato sa atong kamatuoran, mga kaisunan. Muna nga yan higami tungod at anak sa kamatuoran. Muli igin may mga higala magsur, bit-bit yapon ang kamatuoran, barita. Nato pa sa atong higala, mga kaisunan, na Mikaela Katahulos. Ato na yung kaisunan kung well-oriented sila sa original Greek, wala exact direct diretso nga word yung Greek, Katahulos. Imbento na siya sa atong higala ng mga major speech sa atong Roman and Catholic Church na mga higala, mga kaisunan. Granting nga Mikaela na sila tibok kalibutan na tingon ang San Mateo Kapitulo 24, kining maayong balita, igakaila tibok kalibutan, muabot na ang katapusan. Granting kamuda nagapakailap na tibok kalibutan, nanuman wala mabot ang katapusan. Buti masabot, piki ang pagpakailap sa kamatuoran atong pangila, mga kaigsunan. O nakaraw na ito ang history, mga kaigsunan, in the early Christians, because the book of Acts, mga higala, mga kaigsunan, is a little history of the early Christians.
nga ang unang gitukod sa Ginoo nga membro makaigsunan gikan sa 12 ka apostolis, Mateo kapitulo 10. Gisundan sa mga 70 ka mga disciples, Lucas kapitulo 9. Minaghan ang iglesia makaigsunan nahimong 120 panahon sa buhat kapitulo 1. O niya na nakabig ng mga 3,000 sa buhat kapitulo 2. Sa buhat kapitulo 3, nagsunan na nakabig ang mga 5 ka mga libo. O niya matong pa sa Biblia mga igsunan. Buhat kapitulo 6, versikulo 7. Ang mga na-convert, ang mga nakabig dito sa Jerusalem, pwede gitadhana o mga pari nga nakabig diya sa pagtuo mga igsunan. Buhat kapitulo 6, versikulo 6, versikulo 7. Kanya matong pa sa atong short history mga igsunan, gitawag ato siya mga Huliyong Kristiyanon. They are the Jewish Christians, not the Roman Catholic Christians karon. Emo karon mga igsunan, gitawag ko na siya sa Grego nga Judeo-Cristianos. O di pasabot mga igsunan, ang iglesia nga itukod sa Ginoo panahon sa unang siklo, mga sabaristang dagko. Bisan nga ang atong mahal na binin, mga sabarista tong dagko mga igsunan. Lucas 23:56. Sila sa Maria nangandang ang haplas o namahulay sa Sabado. O di pasabot mga igsunan, the early Christians, even in our Blessed Virgin Mary are Sabbatarian, mga igsunan. Sayo kayo, mga igsunan, na proclaim that we are the true church. Na nisulpok lang na 1000s, mga igsunan. Doon ay mabasa sa atong litra por litra, mabasa, mga igsunan, sa atong church history. Kini siya nga Macrobitia Britannica, Roman Catholic Church, established in 1999 dito sa Jerusalem. Yung mga kontak kamot ang gitukod ni si Kristo o Diyos o Santo ng kayo. Namatong pa sa atong higala mga igsunan, na gikan sa Roma, gikan sa Jerusalem, ang iglesia sa Diyos na gitukod, gitawag ka ng Church and Jerusalem. Mga iglesia nga nasa Jerusalem. Katong iglesia nga nasa Jerusalem, muingon yung tawag mo nga Roman Catholic to, por Diyos por Santo mga iglesia. Layo na sa mahawat. Kung sa isla, mga igsunan na halaw, wala pas pungkasan mga igsunan. Nemo tanaw na pabasa na siya magsulat sa Lucas 24:47. Doon ay iglesia dito sugdi ang pagpangwali sa Jerusalem mga igsunan. Nanyamatog pa sa Sagrada Escritura mga igsunan. Gikan sa Jerusalem, midaghan ang iyang mga tinunan o matog pa sa ilang libro mga igsunan. Church history written by John Lux, Reverend John Lux. Then is the page 87, mga higala, mga igsunan. Naganoyon ang atong unrefutable facts. Hindi ma-refute, mga igsunan na facts. Mato pa din, the East never adopted them, perhaps, because from the earliest times, sa unang yun na magkastuhanon, Sabado, Saturday was regarded as a holiday of the Christians of those parts. One minute. Di maring-Domingo nila mag-igsunan. So wala pa sa church history. Ang Domingo, gikan sa Solis of the Pagan. Hihimo nilang adlaw sa Ginoo mga igsunan. So sa layo na kayo. Ang ato
Excuse me. cooperative study, Brad Briggs, wata na cooperative study of Sabbath. Facilitator. Yes. We are not Please studying address to the facilitator, brother. For a We are not studying about Sabbath. Okay. We are studying about true church. So, Domingo sa Padong Mariaha. Okay. Makakalayutan na sa doang mastigit na topic. Okay. Please, balik lang sa topic. You have 32 seconds sa ang atong nasabutan kanina, duha ka topic, di ba? Sabat at Peter. Tama? Sabat at Peter. Counter objection, Mr. Dili sila. Ang atong sabutan ko siya na topic, don't church lang siya. Don't church lang din Brother Salwar, Wala mo dala. Kaya ako may istorya, dala. Ay, Sabbath. Bro. Ang imong stand kanina sa second stand ninyo, it's all about Peter, ang connection ni Peter kanina. Pero katong topic kanina, usa to sa mga main topics supposedly na itong istoryahan. Yes. Bali, nasapaw ninyo siya, ni okay lang ko kay nag-istorya man ta kanina nga. Connection ba to siya, bro? Yeah. Actually, Sabbath is a part po sa true church. So, mahita po kani karon, karoon na lang na to. Karoon na to. Na-exclude man nimo ganina tong about kay Peter. O sa may plano to, putlo na lang to, dili na tapos si Peter, or sumpayin ko siya. Mr. Facilitator. Dili na, kuha na to siya. Dito na lang na sa ato ang sikualan na founder. Ali na lang, nasugda naman din kanina, actually, itubagan niya ganina siya ang batal about po sa Kristo ni Peter. So, duha na lang, mahulog na lang dito, nasugda na to. Sige, kuha na. About kay Peter o Saba na. Mr. Facilitator, Don't charge Peter na lang. Yes, Wala ayun na na siya. Sabbath. Ayos, wala na Sabat, wala na, di na ito mag-istorya. Okay, paminahon sa na to. Yes. Counter objection, Mr. Okay, Facilitator. go ahead please. We just to clarify this. Ang among stand of view sa true church, pinagi sa batasan. Okay. Dili nung pwede nyo mapugngan kung sa ang argumento sa matuod na iglesia. Okay. This is our stand. Depende na rin sa ulo niya pag-ribat. Kaya ang amo ang pagkamatuod sa mga iglesia magsunan, ang Seventh Adventist dogma o kiniyag batasan apil ang sabat na na. Okay, thank you. Brother, any comment? Alang sa tanan. Di na lang ko mo-comment. Okay, sige, thank you. So let's go. Next one. Sa Seventh Adventist, ang ilahang stand nga ang true church is including the attitude or character which include the Sabbath. So, si Brother Stalwart, go. So, doon na pamantay duha ka kwan, doon na pamantay upat ka tipugan. Doon na patay ka upat ka 10 minutes. Okay, so magulta, you have 32 seconds remaining. Sa sunod aning mga ribatal, magamit gyapon to. Ako siguro mamiyo ani. Wala tayo clear na rules kung maapil ang Sabat, maapil ang baboy, whatever. After ani sa inyong stand, mo break sa ta, nyan atong i-fix, then kaon. Pag umagkaon, balik ta. Kaya gusto kayo gulang kaon niya, kwan, pangin kayo, nag-stand. So, you have 32 seconds, Brother Reds, go ahead. Okay, thank you so much, no? Nagigit ko na ito ng 32 segundos, mga igala, mga igala. The Sunday, that is solace of the Africans. Ang Sunday na igikan yung pagkanoy, so. Ang Sabado, kanayong gisimba niya ang Santo Cristo. Sa Badista, taron ako, Angry, Isos, Nazarenos, Rex, Eunorum, sa Badista na, di na tumingis na. Called the day of the Lord, Dies Dominica, kinsay ng ingon ini, in the language of the church, dili sa Biblia, mga igala, mga kaiguna. Napupos na ako. Sorry kayo. Thank you kayo. Ito sa dito kayo malihubi, kayo mag-init kayo. Kumusta sa dito kayo? Ato na yung effects ni. Mga tutag langit na naman kaigsunan. Wala yung mga tulangit ng mga bugiro, niya, mga takasukar po. Wala yung mga tulito. Sigurado ko, ibilin din po si Yuta. Okay, thank you kayo. So, mabuhin mo, stand sa ni Karon, yung mga unta. Okay lang ba? Sige. So, mga kaigsunan na to, mga Catholic members, you have 10 minutes, so ang inyong oras starts now. Hello, mic test. Okay. Una sa tanan, daghang salamat
Hello, mic test. Hello. Hello, mic test. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa atong Dios. Ikaduha, sa ato ang facilitator, si Brad Gary. Third, ang atong mga panelists sa Seventh Day Adventist, of course. I do not want to forget the audience. Daghang salamat sa inyong pagkanin. This is not the usual kind of debate, but this is a sort of dialoguing and using rebuttal both sides. Then I would like to start the rebuttal speech of mine nga matud paganiha ang tinuod nga simbahan walay pangalan. Apan dinhi sa maong basahon sa Seventh Day Adventist, the Voice of Prophecy, Friendship Force, PO Box 0433 Cagayan de Oro City. Gingon dinhi usa sa timaan sa matuod nga iglesia. Isa na gingon ang ilang basahon sa Seventh Day Adventist. Usa sa timaan sa matuod nga iglesia mao ang pagkahiusa. Abi man ako way panga naman di timaan. Mao man ni di man di karakter. Kay matud pa ganina karakter kuno kinaiya. Unya diri sa maong basahon ang pagkahiusa man. So, asa may tinuod dito? Katong gisulti kaniya o kining ilang basahon? Ikaduha, matud pa niya way pangalan, Mateo 16:18. Apan ang ilang libro, uplifted by Ellen G. White, giingon din 1860, September 29, name 70 Adventist was chosen. Naman lagi pangalan. Sabi, sulti ginoon na Okay? The most important thing that I would like to point out, brothers and sisters, giingon din the 1860 saw Ellen White and her husband in the forefront of the struggle to organize, meaning pag-create, to organize the Seventh-day Adventist into a stable institution, dili si Kristo. Mo na mga kaigsunan, kung tanaw nimo ang pamahayag, gaingon din ang gitawag o isa sa matuod nga ilhanan, mao kuno ang gitawag kinaiya. Kung mag-iskutan kinaiya, that is not objective, but that is subjective. Kay pwede kong mahimong matarong, pwede kong magtinarong, pwede kong magsunod-sunod in a superficial way, but that is not sincere. Kung sa subjective na, dili na makita. Ang tinuod makita, witnessing, gipuyan mo. Sumala nining libro gihapon sa 70 sa manay katapusan, ang hitabo sa katapusan panahon, 70 Adventist gihapon nga libro, nag-ingon din ang iglesia namugna sa ang iglesia namugna sa masalaypon. So, dili maangkon nga ang karakter tungod kay ikaw bubutan, tungod kay ikaw di mo kaog baboy, tungod kay ikaw simbag Sabado, ikaw nang tinuod. Kay pwede ko nang buhaton, bisan si Satanas, pwede niya na para malingla tao. Karon mga kaigsunan, ningon siya kanina, nawa ako no'y pangalan, Mateo 16:18, apan sa ilahang The Voice of Friendship Course, ikaduhang timaan sa matuod ng iglesia. Mao ang pagkabalaan. Naaman na timaan. Ang ikatulong timaan sa matuod ng iglesia, mao ang pagkakatoliko kung universal. Waman ni Seventh-day Adventist, it can be claimed that they are Catholic, but they are not Catholic in time. Why? Because the Seventh-day Adventist started only in 1863. Rather the Seventh-day Adventist down to that year, 17th century. Wala. Taon sa mga mahimong ring universal. Nandito'y hakaw lang mo 18th century. Samantala, ang Katolikong gipasabutin bisan asang napita, according to the mind of the Universal Church, the Catholic Church, start from Christ. Pag-ingon ni Kristo, ang
lakaw mo mong kalimutan, that is the concept of universal church. Pati yung kayo ko sa inyo. Muna mga kaigsunan, karong panahon na, ni Barong kung tunay na hagpak, na pagpabarog, na sumala ang ikatulo, ikaupat na niyay, ikaupat na matuon, nga iglesyang timaan, mao ang gingon, ang iyang ikaupat, o mahinungdanong timaan, sa matuon ng iglesia, mao ang iyang pagka-apostoliko. Di ba mga kaigsunan, the mark of the true church, kining maong timba nga unta, mahimong debate, nahimong dialog, pamatudaan ko nga ang gitukod ni Kristo, Santa Iglesia Apostolika Romana, ug naa ni diri sa maong ilahang basahon. Muna mga kaigsunan, wag yung mingon din bisag gamay na lang, nga kami po, Seventh-day Adventist, maupod ang one Holy Catholic Apostolic, wag yun. But, ilang giangkon ang timaan, nga niadtong 1870 opisyal nga pangalan, ngadto sa Council of Trent, mga kaigsunan. Busa tataw og garo, dili ni siya self-serving na dokumento, kung dili ilaning basahon. Therefore, ang ilang basahon mo'y nagpalig-on nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolikong Simbahan mo'y tinuod na Iglesia. Sumala panining Ministry Magazine sa atong mga igsoon po nga buutan nga Seventh-day Adventist, respectful person, nag-ingon din ang ilang libro. A good Catholic, of course, can be certainly be among the people of God. Ano daw? Hindi akong karakter ang isikutan natin, isikutan nila. Kung sa ingon din ang maayong Katoliko, of course, can be certainly among the people of God, katauhan sa Diyos, ang Katoliko. Wabi mo din katawa, good people is Seventh-day Adventist or is they Catholic. No other denomination or Christian group nga may claim, nga may dawat o may angkon na Katoliko sila. Walay laing Katoliko lang. Kung doon na may muangkon na laing sikta, kana kasunod-sunod, kana kakopya-kopya, kaya nasayod pa kamo na ang tinuod na nagamit unang termino sa Iglesia sa pulong Katoliko, dili man Protestante. 110 AD, 107 to 10 AD, si Ignacio ang bisya ngadto sa Antioquia, Katoliko o dili SDA. Now karon kung ingon sila SDA na, then why not gawa ninyong gibutan dili Katoliko ang inyong gibutan o ang timaan sa Katoliko paupat ka po inyong gibutan. So dili ni mabawi nga kamatuoran mga higala. O dili isa na mabawi mga kaigsunan nga kining ilahang simbahan nito'y hagaw sa 1863 mga kaigsunan sumala sa pagpamatuod nila. O kinganlan na itong September 29, 1867 day Adventist. Kisa nagalan, Apostoles, si Kristo? No, ang mag-asawa, ang founder, organizer sa Seventh-day Adventist, Illinois and James White. Kung sa katanong. Well, wala kong ubarog diri aron samaran ng inyong tagsa-tagsa kabalatihan. Apan matod pa sa English, the truth is hurts. Pero sama pag doktor, nga ang doktor, magpatambal ka na kay samad, lugito ng samad. Masakitan ka, kung dili toyo sa doktor, natiwasan ka pagpasakit, kung dili aron tayo. Kaya salamat o maayong punto na pinala. Okay, nakumana ang ribatal sa kitsunan na itong Katoliko. Gusto na mukaon sa ilang side, so di na ito pwede na pungan. Kung malipong na diha, kamoy mo ano pa. Hello, graduate. Sa pagkagalina na ito. Kuman ato na ribatal. Natay guro lamay. Maon. Okay, may sabutan na ito kamay ha. So, paliw, ali mo diri, paduol mo diri. Dili na ito mag-imong rules ha. Kaalan tayo sabutan kamay.